It was the night before Valentine's Day and Frank was dating a bottle of brandy. Mula nang ihatid niya kagabi si Shaira sa bahay ay hindi pa uli niya ito nakakausap. Buong araw din na nakapatay ang cellphone niya at hindi sa basement kundi sa townhouse siya umuwi. People who had known him for years would know what was going on. Pero hindi si Shaira. Naubos na niyang isang bote ng brandy at naisip niyang magbukas pa ng isa. Pero sa huli nagdesisyon siya na huwag na lang. Umupo na lamang siya sa sahig habang nakikinig sa music ng isang 80s band while he wore yesterday's clothes, had an unshaven face, and had thoughts as organized as the garbage floating in Manila Bay. Sumandal siya sa pader at pinikit ang mga mata. I'm sorry, Chacha. Sorry kasi nakalimutan ko na malapit na pala mag-Valentine's Day. It has been 3 years now, isn't it? And I really think I was doing something terribly wrong being with Shaira last night, saying the things I said because I couldn't tell her the truth. But I wanted to, and that's why it felt so wrong. Pagkausap niya kay Chacha sa isip. Totoo iyon, hindi niya namalayan na Valentine's Day na dahil madalas ay nasa bahay lang siya kasama si Shaira. Naglakbay uli ang isip niya sa pinakagusto niyang alaala ni Chacha. Nililipad ng hangin ng mayroon siyang maroon scarf habang hinihintay siya sa labas ng ambitions. Malinaw na malinaw yun sa isip niya noon pero hindi na ngayon. Now, Chacha's image looked like a grainy picture, a shot taken by the wrong camera or the right camera in the wrong hands. Chacha was fading away. Doon siya nakarinig ng mga katok sa pinto. Mabilis at sunod-sunod, parang may emergency. May naririnig din siyang boses na parang alam na niya kung sino. Tumayo siya at dahan-dahang tinungo ang pinto. Pagbukas niya niyon ay si Uncle Prince ang nagbungara niya. Wala itong dalang tungkod. Malungkot ito na tila dumadalaw sa isang taong malapit ng mamatay. Iniwan niyang bukas ang pinto at tinalikuran nito. Naglakad siya papunta sa kinapwepastohan niya kanina, in the safe and undisturbed spot on the floor. Akala ko nag-suicide ka na ani Uncle Prince na nakasunod na pala niya. Suicide is for the weak, tugon niya. Oo nga pala, at hindi ikaw yon. Because, wow, you look so strong now with your favorite holiday coming up, Uncle Prince said in sarcastic. It used to be your favorite holiday too, aniya sa kahinarap ito. Why are you here? Tinawagan ako ni Shaira. Tinatanong niya kung nasa bahay ka. Naalala mo pa ba si Shaira? Yung magandang tenant na ang sabi ni Tiago madalas mong kasama. Marahas siyang napabugan ng hangin. Hinahanap namin si Kikoy. I see. So we're still referring to yourself in the third person then. Niloloko mo pa rin siya. It was not an accusation but a fact ni hindi niya yung magawang ikaila rito. Yes. Bakit? Tanong ni Uncle Prince. Wala siya maisagot sa tanong nito iyon. Marami siyang pwedeng isagot dito na nagsisimula sa salitang kasi pero wala siya maisip na isunod doon. Hinawakan siya ni Uncle Prince sa kaliwang balikat niya. Son, do you love Shaira? Wala pa rin siya maisagot sa tanong niya ito. Alam mo ba na okay lang naman na magmahal ka ng iba, hindi ba? Chacha, usal niya. Isang pangalan na nag-summarize ng mga dahilan na nasa isip niya. Bumitaw si Uncle Prince sa pagkakahawak sa balikat niya. Lahat tayo nasasaktan nang mawala siya at hindi patas sa'yo, kay Shaira o maski kay Chacha na siya ang gawin mong rason para hindi ka na magmahal uli. Bumuntong hininga ito. I love Chacha like my own daughter. Alam mo yan. But I've moved on, Frank. Dahil kung nandito si Chacha, yun din ang gugustuhin niyang gawin natin. Uncle Prince was Chacha's stepfather and when Chacha's mother died, Uncle Prince took care of her as if she were born as his daughter. Nang makilala niya si Chacha at magkaroon sila ng relasyon, minahal din siya ni Uncle Prince na parang totoong anak. Ulila na siya noon at kina Uncle Prince at Chacha niya nasumpungan ang isang panibagong pamilya. Nagpatuloy ito. Hinayaan kitang ibenta sa akin ng bahay dahil alam kong hindi mo kayang tumira doon. Ako rin ang namamahala sa ambitions ngayon dahil sa kaparehong rason. Pero kailan ka titigil, Frank? When will you stop running away? Hindi ka ba napapagod? Hindi pa ba sapat na dahilan ni Shaira o ang sarili mong kaligayahan para mapagod ka? Hindi ko kaya magmahal ng iba.
Mahinang sabi niya. Hindi mo kaya o ayaw mo? Huminto si Uncle Prince at tila pinag-iisipang mabuti ang susunod dito sasabihin sa kanya. All I'm saying is, there's a pretty seemingly kind-hearted woman named Shaira who is worried sick because you're Mia. Hindi ako love expert pero ito lang alam ko. Walang babayang basta mag-aalala ng ganoon kung wala siyang nararamdaman para sa'yo. Sabi pa ni Uncle Prince. Maya-maya lamang ay nagpaalam na si Uncle Prince na aalis dahil pupunta raw ito sa Ambition sa Cubao, ang main branch ng tea house na pag-aari nilang dalawa. Pero bago pa ito tuluyang umalis ay may pahabol pa ito sa kanya. You said suicide is for the weak, but what do you call hiding? Matagal nang nakalabas ng bahay niya si Uncle Prince pero nakatingin pa rin si Frank sa pinuntoang nilabasan nito. Iyon nga bang ginagawa niya, nagtatago? Gano'n na ba talaga siya katakot na magmahal uli? Dahil ba sa posibilidad na masaktan lang uli siya ay mas pinili na lang niyang magluksa habang buhay? Dahil mas okay sa kanya ang manatiling nasasaktan kaysa sa maksaktan muli. May dahilan siya para magrebelde sa mundo sa buhay, pero hindi sa lahat may dahilan siya para hindi na muling magmahal. He didn't need another partner, another relationship, another woman to love. Ipinikit niya mga mata. Sa sandaling iyon, hinayaan niya ang sariling isipin ang pinakapaborito niyang itsura ni Shaira. The day she was wearing a pink blouse and had an expression on her face that said, "Why the fuck are you holding my hand?" But of course, she wouldn't say that or think even that way. Profanity was beneath her. Pero alam niyang iyon ang gusto nitong itanong sa kanya ng hapong iyon. Pera yung mura. Ano ba yung ginagawa nila noon? Bakit sila nag-holding hands? Bakit niya ito pinag-iimbento ng mga kwento? Naalala rin niya mga pangalawang paborito niyang naalala rito. The one when she said, "I can't." Masakit na mga paa ko. When all he wanted was to go home. Na parang sa gabing iyon na natauhan siya ay naramdaman niyang nag-iba ang tingin nito sa kanya. At mas pinili nitong isipin na mas nasasaktan ng mga paa nito kaysa sa sarili nitong damdamin. She was already forgiving him for his shortcomings kahit hindi nito alam kung bakit at kahit hindi nito nauunawa ng lahat. She blamed the ridiculous shoes for the pain inside of him. He opened his eyes and he was seeing a different world this time. Isang mundo kung saan patay na si Chacha at nananatili siyang buhay. Isang mundo kung saan maaari uli siya magmahal. I'm sorry, Chacha, but I think I'm falling in love with someone else. Naglalakad na si Shaira pa uwi sa kanyang bahay. Pagkagaling niya sa bahay ng kanyang mga magulang ay nagpunta siya sa butik ni Giselle para lang palipasin ang pesteng oras at okasyon na mas kilala na tawag na Valentine's Day. Alas 5 na ng hapon, palubog na ang araw. Masarap maglakad-lakad at mag-isip-isip lalo na at nakadalsyos lang siya. Never spend any romantic occasion with a busy best friend, aniya sa isip. 2 oras niyang pinanood si Giselle na nagmamando sa mga mananahi nito at sa loob pa ng 1 oras ay nakipagdebate siya rito tungkol sa latest Asian fashion. Giselle was in her element, doing the things she loved best while getting handsomely paid for it. Nahihiya tuloy siya mag-open tungkol sa issue niya kay Frank. Halos ganun din ang eksena sa buhay ng pamilya niya. It was still a riot of noisy kids, nagging wives, and wiry husbands. Isang kalahating oras lang ang itinagal niya riyon. Dapat siguro na natili na lang siya sa sariling bahay at nagbuni-muni. Pero paggising kasi niya, kaninang umaga ay nilokoban agad siya ng lungkot kasabayan ng ilang libong babae sa buong mundo na namomroblema dahil single o hindi single at yun ang problema. But I'm neither, aniya si isip. Not exactly single but not in a relationship either. Parang 1 dekada na lumipas mula ng maon siya minang dapat ay kasal niya. Ni hindi na sumagi sa isip niya ex-fiancé. Siguro nga kailangan pa niya magpasalamat na hindi siya nagpakasal sa isang lalaking madali lang palang kalimutan. It was the house that first distracted her. And then Kikoy's letter, and now it was Frank. "Where are you, Frank?" Tanong niya sa isip. Mula nang ihatid siya nito noong isang gabi ay hindi na ito nagparamdam sa kanya. Nag-aalala na siya. Natatakot. Nasaan na kaya ito? Nakapatay ang cellphone nito. Ilang beses din siyang kumatok sa basement pero walang sumasagot. Wala rin doon ang kotse nito. Kung alam lang sana niya ang contact number ni Tiago. Umalis nga siguro si Frank
Dahil ultimo si Uncle Prince ay hindi raw alam kung nasan ito, pero may bilin sa kanyang matanda. At iyon ay ang maghintay. Bumuntong hininga siya, lumiko siya sa street na kinaroroonan ng bahay niya. Ang maghintay ang pinakaayaw niyang parte ng isang kwento because this was just another boy meets girl story night. Hindi natuloy ang pagkapakasal niya sa ibang lalaki at kahit pareho pa rin ang mundo, parang nag-iiba siya niyon sa paningin niya. She would look in the mirror and ask her reflection what else had changed. Nothing aside from our broken heart. But the nothingness will change when she meets the boy, and the nothingness will change into everything positive dahil sa piling ng lalaki yon, hihinto ang oras. Sa kamay nito, magbabago ang mundo. Sa pintig ng puso nito, marinig niya lahat ng hindi nito na sinasabi. And when that boy disappears, everything goes away with him. What changed then? We just have another broken heart. Because Frank broke it, was still breaking it. Will continue to break it. Ang hirap sumunod sa tamang grammar para explain ang nararamdaman niya. Nasaan kaya ito? Gusto niya ng sagot sa mga tanong niya. Nang makarating siya sa kanyang bahay, ay parang ayaw naman niyang pumasok doon. For the first time, hindi siya excited sa nothingness na ibubungad sa kanya ng bahay na iyon. Pero nang buksan niyang pinto, hindi nothingness ang bumungad sa kanya kundi si Frank. He looked the same. Bakit? Ano bang inaasahan niya? Na pagkalipas ng 2 araw nang hindi nito pagpaparamdam ay maiiba ang boy sa kwento? He wrote a white shirt with a red heart on it, very Valentine's Day. And a green that could make her forget what he did, pero ayaw niya yung kalimutan. Hi, bati nito at parang alanganing inilahad nito ang 2 kamay. Surprise! Hi, and surprise. Idiot. Pagkatapos niya mag-alala rito ng husto, iyon lang sasabihin nito. Surprise, buhay pa ako pagkatapos ko hindi mag-reply sa mga text at tawag mo. She said mockingly. Hindi ito umimik. Surprise, ang kapal ng mukha ko, bakit pa kaya ako nandito ngayon? Mas malakas ang boses na sabi niya. Lumapit ito ng dahan-dahan sa kanya. He was stepping on the flower's petals on the floor. Petals? At nag-abala pa talaga itong magkalat ng petals sa sahig niya. Hindi niya yun ikinatuwa. Pinag-alala mo ako, she hissed. Ano ba naman yung tumawag o mag-text mo lang? Nakalapit na ito sa kanya. Bigla siya napaiyak at marahil dahil iyon sa kaalamang abot kamay na niya ito ngayon. Ano ba tayo, Frank? Ganito ka ba talaga? Bigla-bigla ka na lang nang iiwan? Sunod-sunod na tanong niya rito. I'm sorry. Niyakap siya nito ng mahigpit. I'm sorry for being a jerk. And for living like that. Humagulhol na siya. Yes, for living like that. I'm sorry, Shaira. I'm sorry for everything. Pinakawalan siya nito. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Titig na titig ito sa mukha niya. Gusto niya magpumiglas dahil tila na pinapadali niya ang lahat para dito. Pero hindi niya magawa. Masyado siyang na-relieve na kasama niya ito ngayon. Nginitian siya nito, a tentative smile. Tinatanong mo kung ano tayo? Ikaw ang babaeng mahal ko at ako. Itinuro nito ang sarili. Ang lalaking gusto maging karapat-dapat para sa'yo. I left because I got scared of what I felt for you, Shaira. And I came back because I realized that I can't run away for what I feel for you. Alam ko na isang malaking kagaguhan ang ginawa ko at asahan mo na babawi ako. Araw-araw, oras-oras, minuminuto. Mahal kita, Shaira. Mahal na mahal. Yung ngingiti ako ng walang dahilan. Yung gigising ako hanggang madaling araw dahil sa kakaisip sa'yo. Yung magsasabog ako ng petals sa bahay mo para mag-sorry. Yung bubuhatin ka kapag masakit ang mga paa mo. Ganon, Shaira. Ganong klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikinurap niya ang namamasapa sa mga luha mga mata. Iyong walang tinatago na klaseng pagmamahal. Nandigas si Frank sa kanyang kinatatayuan. Sasabihin na ba niya kay Shaira ang lahat? Ang katotohanan tungkol kina Kiko at Chacha. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Shaira looked expectant. How could he break her expectation the second time? Too soon, he thought. Too soon for the truth. Of course, nginitian niya ito at dahan-dahan ni umangat din ang 2 sulok ng mga labi ni Shaira para gantihan ang pangiti niya at sa sandaling iyon, ang alam niyang okay na sila.
I'm sorry for the petals. Nagpumilit kasi akong humabol sa Valentine's Day. Anya. The petals are overdoing it. Komento ni Shaira habang nakangiti ang mga mata nito. But it's shirt that's killing me. Then I'm sorry for the shirt too. Susunugin ko to mamaya. Nakangiting sabi niya. At saka ikaw ang maglilinis ng mga kinalat mo. Sabi pa nito na kinakatawa niya. And then they shared the kiss that was 2 days overdue. I love you too, Shaira whispered, still catching her breath when their lips parted. Pero ang haba ng speech mo kanina, hindi ko kayang tapatan. Akala ko ba walang totoong lalaki na ganyang kabadoy? Tao ang tanong nito. Meron, inakbayan niya ito, sa kanya ito binulungan. Pero in limited edition lang. Ngumiti ito at kinurot ang isang pisngi niya. Then they kissed again. Kung alam na sana nito ang iba pa niyang sikreto, tuluyan na sanang mawawala mga agam-agam niya. But she would soon find out. Sasabihin niya yon dito kapag wala nang nakalat na talutot sa sahig, kapag naubos na ang mga sorry at nagsabihan na sila ng matitibay na I love you na walang kahit anong sikreto ang maaaring tubibag. Sasabihin din niya, pero hindi pa ngayon. Masaya si Shaira hindi lang dahil kay Frank kundi dahil unti-unti nang nagkakaroon ng linaw mga bagay sa buhay niya. Isa na roon ay dahil nag-resign na siya sa pinagtatrabahoang cosmetic company. Siguro dahil naiinggit siya sa nakikitang kaligayahan ni Giselle sa paggawa ng mga bagay na gustong-gusto nito at gusto rin niya ng ganoon. Madalas nga niyang mapansin ng blooming lagi ang kaibigan at natuklasan niya na hindi lang pala trabaho ang dahilan niyon. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan kanina sa bahay niya ay inamin nito sa kanila ni Frank na boyfriend na nito si Tiago. Nabulunan pa nga si Frank pagkatapos aminin nito ni Giselle sa kanila. Kapareho na rin sila ng anniversary. Maya-may pakli ni Frank habang nasa kusina sila at naguhugas na ng pinagkainan nila. Katulad din kasi nila ng anniversary sina Giselle at Tiago na Valentine's Day. Napailing na lang siya habang napapangiti. Kung kailan pakiramdam niya ay kilala na niya si Frank ay doon ito naglabas sa kahon nito at gugulatin siya ng mga banat ito. Ganon din kasi ang sinabi niya kanina kay Giselle nang pansamantalang iniwan sila sa sala ni Frank. Masama ba yun? Pabirang pinandilatan niya ito. Hindi. At kung pwede ko lang gawin na national holiday ang anniversary natin, gagawin ko. I'm proud to be with you. I'm proud to be your man. Proud din naman ako eh. Iyon lang ang nakayanan niya sabihin dito. Pero sana'y may nasabi pa siyang iba. Frank had a way with words that she wished she could emulate. Like GMA Films or 20th Century had given him a really good script and he was reading his lines from it. Talaga? Winisikan siya nito ng tubig. Napatili siya at winisikan din niya ito. Talaga? Gaano ka ka-proud? Tanong nito saka uli siya winisikan ng mas maraming tubig. Nabasa na ang harapan ng t-shirt niya. Iyong may mukha ni John Lennon. Regalo yun sa kanya ni Giselle na diehard fan ng mga Beatles. Sa halip na sumagot ay kinuha niya yung tabo at na may lamang tubig at winisik niya dito. Tumakbo si Frank para umilag pero nabasa rin ang t-shirt na suot niya. Iyong may disenyo ng mga lumilipad na ibon sa harapan. Bit-bit nito ang tabo at hinabol ito hanggang sa makarating sila sa komedor. She chased Frank with water. She was running, laughing and shrieking kahit ito ang dihado at hindi siya. Tumigil lang siya nang maubos ang laman ng tabo. Nilapag niya iyon sa kung saan. Tumigil na rin sa pagtakbo si Frank. His wet long hair was plastered on his face like wild black worms. The bird on his shirt were now sticking to his broad chest like they were trapped. Hinubad nito ang suot na t-shirt. His body was awesome. Perfect abs, muscled arms, and the right one was tattooed beautifully. At hindi lang signature ang nandoon, marami pa palang iba. The not so hairy chest, tapered waist, and the hint of hair trailing down his. She had to stop her imagination at that point. Grabe ka, binasa mo oh. Maluwang ang ngiti na sabi nito. Ilaladlad sana nito ang damit sa harap niya nang matigilan nito at napatunganga sa dibdib niya. Sinundan niya ng tingin nito. Manipis lang ang suot niya at bakat na bakat to na roon ang kanyang bra. Labis na nag-init ang mga kabibilang na pisngi niya. Tumingin uli siya kay Frank. Shaira, you're... Napansin niyang tumaas baba ang Adam's apple nito.
It's wet. There was intensity and fire in his eyes, and she could also feel it inside her body. The fire consuming her, and one intensity was making her tremble with anticipation. Sinalubong niya ang tingin nito habang marahan niyang hinuhubad ang sariling damit sa harap nito. Shaira, shut up. Tuluyan na niyang nahubad ang t-shirt niya at basta na lang yung tinapon sa kung saan. She'd never felt bold like that. Napag-usapan na nila ni Frank na gagawin lamang nila ang bagay na iyon kapag handa na siya. She was already 29, unbelievably, shamelessly a virgin. I'm ready. Nilapitan siya ni Frank. Alam niyang sinadya nito mag-iwan ng distansya sa pagitan ng mga katawan nila. Are you sure? Her trembling fingers was already starting to unzip his fly. She breathed a yes to him. Pinagdikit ni Frank ang kanilang mga noo at hinawi ang ilang hibla ng buhok niya na naligaw sa kanyang pisngi. Bahagya ring nanginginig ang kamay nito. If it will make you feel any better, I'm nervous too. Bulong nito sa kanya. Tumango siya. Pagkatapos ay tinawid nito ang distansya sa pagitan ng mga labi nila. His kiss had more fire than the usual, more intensity, and she was now having trouble unzipping his fly. Naramdaman niya ang isang kamay nito at ito ang nagbukas niyon. Ang suot niyang shorts ay hindi niya alam kung sino sa kanila naghubad. Frank scooped her and sat her on the table. He licked the back of her ears, removed her bra, and cupped her breast. Then his mouth traveled down to her neck and to her navel. His tongue was now making tiny circles along her abdomen, and then he used his mouth to tug at her bikini. When his lips finally reached that thing between her legs, she was already moaning so loud that she could probably wake up the entire neighborhood. And suddenly, he seemed to be filling with her something that rapidly built up into a series of spasms that shook her core. Her toes curled. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay narating na niya ang langit. Noon tumayo si Frank at napansin niyang wala na rin itong saplot. He was beautiful. Beautiful with his inked skin that she was itching to trace with her fingers and his desire which was evident between his legs. He gently parted her thighs and slowly eased his way inside her. There was pain but it was nothing. Nothing compared to him taking her to heaven one more time. Sa gabing iyon, hindi na natapos ang paghuhugas nila ng kanilang mga pinagkainan. Na-misplace na ang tabo at ang mukha ni John Lennon ay natuyo na lang sa kung saang bahagi ng sahig kasama ng mga ibon. Sure ka ba? Tanong ni Frank kay Shaira. Sa impluwensya ni Giselle ay napahinuhod si Shaira na manood ng isang motorcross event kung saan kasali si Tiago. Pagkatapos ng event ay sinabi ni Shaira na gusto raw nitong matutong sumakay sa motorcross bike. Ayaw niya nung una dahil delikado yun para dito. Pero pagkatapos siya nitong kulitin ng ilang araw ay pinagbigyan din niya ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.